Hello, COG fam. Pwede bang palapakan po natin ng Panginoon? Yung pinakamalakas, mas malakas pa sa ulan, dyan sa labas. Amen. It's so nice to be in the house of the Lord. And let me first welcome the first-time visitors. I'm so excited to tell you about this, to preach this today, dahil naniniwala po ako ang bawat isang Kristiyano may karapatang maintindihan na kung ikaw ay binibigyan ng blessing ng Lord, ang mas magandang blessing yung alam mo na ang diablo takot sa iyo, na ang dyablo takot sa isang Kristiyano, takot sa buhay mo. Bakit? Nakikita kasi yung tamang ginagawa mo. Just like what happened. Dito po, ito po sila Peter and John, sila po ay pinatawag ng mga authorities, the priests, the high priests. Priests, ibig sabihin marami yan. The Sadducees, the people who are concentrating on religion and they want influence. Alam niyo po sa kanilang panahon, influence is everything. Influence is everything. At naniniwala ako, ganito rin po mga tao, maraming tao ngayon, influence is everything. Pag marami kang pera, marami kang impluensya, di ba? Marami kang possession, you have the title, position, di ba? Influence is everything. Gusto natin ganun. Pero maganda mag-impluensya ka kung doon sa tama. Pero kung ang impluensya mo naman ay sa mali, teka muna. Lalo pa Kristiyano ka. 'Di ba? Lalo pa Kristiyano ka, saan ka ba nag-iimpluwensya? Ang hirap kasi kapatid kung iniimpluwensya mo yung tama, natutuwa ang Diyos. 'Pag iniimpluwensya mo ay mali, sino natutuwa? 'Di po ba? Sinong natutuwa? Sinong alam natin na pangisi-ngisi lang diyan, 'di po ba? 'Di ba? Ito po kasi sabi po sa Ephesians, Ephesians chapter 6 verse 12, "For we do not wrestle against flesh and blood, but against principalities." There are beings around us who are watching us, especially the Christians. Saan ba ako makakakuha ng pagkakataon na matutuwa naman ang diablo sa iyo? Nag-aantay po yan because they are principalities against powers, against the rulers of darkness of this age. Iba-iba po ang hierarchy po niyan. Ano po? Principalities, powers, rulers of darkness of this. Gustong-gusto nila ang Kristiyano. Against spiritual hosts of wickedness in the heavenly places. Tayo pong mga nakakilala kay Kristo, paboritong-paborito ng diablo, hinihintay lamang niya na tayo'y malagay sa kasalanan, tayo'y ma-tempt, tayo'y mahulog. Di po ba? This is what will make them happy. Ito po magpapasaya sa kanila na ang Kristiyano, bagamat nakakilala kay Kristo, nagpaligtas kay Kristo, hindi nakakatulong sa pag-spread ng kingdom. 'Di ba? Yung mga anak ng Diyos, sila pa yung nagpapasimula ng kasalanan. Nakakalungkot naman 'yan, 'di po ba? They are just waiting. Bakit po? Kasi gusto ng diablo, nalilin lang po tayo. Sabi sa John chapter 10 verse 10, John chapter 10 verse 10, the thief, may magnanakaw, does not come except to steal and to kill and destroy. Yan lang po talagang gusto niya sa bawat Kristiyano, maging sa lahat ng tao dito, maging sa buong creation. To steal and to kill and destroy. Nanakawin ang kaligayahan mo. 'Di ba? Wawasakin ang buhay mo. Gustong-gusto niya 'yan. 'Di ba? Gusto niya nagba-backslide ka. Gusto niyan marami kang tinitingnan sa internet na hindi naman kalugod-lugod sa Diyos. Gusto niyan papatayin ang kinabukasan mo. May kausap po ba ako? Gusto niyan mali ang relasyon mo. Gusto niyan manatili ka diyan. Gusto niyan wasakin ang pamilya mo. Kasi gusto niyan nakawin ang pagkakataon mong maging maligaya sa buhay na 'to kasama ang Diyos. Pero ito po ang dahilan kung bakit narito ang Panginoon. I have come that they may have life. Ang tunay na buhay, kapatid, kapag si Kristo ay nasa buhay mo. And ano daw, not just only life, that they may have it more abundantly. Introduction pa lang pala to. Di po ba? Pero nawa maintindihan po natin. Kung ikaw dumadaan ka sa pagsubok, nalilinlang ka ng kaaway, hanggang ngayon nasa kasalanan ka pa rin, mali pa rin ang iyong relasyon sa pamilya, di ba? Mali pa rin yan. Teka muna kapatid, baka may nananakaw na sa'yo. Baka may tuwan-tuwa sa'yo. Ang objective natin, Kristiyano, dapat takot sa'yo, Diablo. Tama ba yon? Na pag nabubuhay ako ngayon sa mga ginagawa ko, sa kasalukuyang ginagawa ko ngayon, sitwasyon ko ngayon, ang Diablo walang panama sa akin.
Nawa ganito po tayo mga kapatid. Ang dyablo walang magagawa sa akin. Magandang mag-review, tama po ba? Is the devil afraid of you? Ano ba ang kinakatakot ng dyablo pag nakita sa buhay natin? What is the devil afraid of? Balikan po natin ang verse. Maganda, meron po tayong ah, panuntunan sa pamamagitan ni Peter and John. Opo. Now, when they saw the boldness of Peter and John, namamangha sila sa totoo lang. They perceived that they were uneducated, untrained men. They marveled. Namangha. Ito po ay mga wala pong mga edukasyon, walang training, hindi marunong humarap sa korte, they cannot defend themselves, wala silang abogado, samantalang nakaharap po sa kanila talagang mga titulado de campanilla, 'di ba? At lalong-lalo pa sa relihiyon, alam na alam po nila 'yon. Why did they marvel? They realized that they had been with titulado, may pinag-aralan, humaharap sa mga taong uneducated pero namangha sila. Bakit? Nakita nila yung kausap nila si Peter and John na realize nila na kasama nila si Kristo. What will make the devil afraid of you kapag kasama mo ang Panginoong Jesus? Palakpakan mo nga ang Panginoon. Di ba? Big sabihin sa pamumuhay mo, kasama mo si Kristo. Amen po ba yun? They had been with Jesus. 50 days, 50 days right after Jesus were gone, went to heaven. Ano po, by the way, nung una pa man, kasama nila si Kristo, ibig sabihin, it was an ongoing, growing relationship with Jesus. Na kahit pa wala ang Panginoong Jesus, umakyat na siya sa langit, nagtutuloy-tuloy po rin sila. Ano po, hindi po madali ang kanila pong mga pinagdaanan. Ano po, as apostles, they were continuing what Jesus did. And this is an ongoing, growing relationship. At nawa kapatid, hindi lang yung tinanggap mo si Kristo bilang Panginoon tagapagligtas, tapos na yon. Alam mo kapatid, maganda, it is a growing relationship. Para maintindihan po natin na ang relasyon, hindi lang ito nagtapos doon sa tinanggap mo si Kristo. Maganda, kasama mo siya palagi. Para sa bawat hakbang ng buhay mo, alam mo, tumatalsik sa iyo ang dyablo. 'Di ba? Takot sa iyo ang dyablo. Hindi ka pwedeng galawin ng kahit sino. 'Di po ba? Sa iyong buhay, 'di ba, na itinatama ng Diyos. Uulitin ko, hindi ka naman perfect agad. Hindi ka perfect agad. Lahat po tayo maraming flaws. Hanggang ngayon, we are all a work in progress. Pero yung relasyon mo sa Panginoon Diyos, nagtutuloy-tuloy kang nagpapaayos sa Panginoon. Paano po ba yung walking with Jesus? Sabi po dito sa Psalms 23 verse 4, David said, yeah, how is it walking with Jesus? Yeah, though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil. It's a walk. It's a journey with Jesus. He will fear no evil. Saan daw po siya dumadaan? Valley of shadow of death, I will fear no evil. For you are with me. Dumadaan yan sa valley, sa pagsubok. 'Di ba? Mayroong nakakakita sa kasalanan mo, humihingi ka ng tawad, aayusin mo. It's a shadow kasi nakasanayan mo na, mahirap talaga 'to. Talagang marahil lulupasay ka sa lupa, 'di ba? Pero kapatid, sa pag-aayos ng buhay mo, hindi ka iiwan, hindi ka pababayaan ng ating Panginoon Diyos. Amen po ba doon? Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Kasama mo si Kristo. Marahil maraming mga tumitingin sa'yo, nagtatawa sa'yo, ayan, buti nga sa'yo, na-born again ka kasi, ganyan-ganyan, di po ba? Pero hindi kapatid. Ang importante, kasama mo si Kristo. Kung ikay aalis naman dyan, babalik ka naman, di ba? Sino sasama sa'yo? So ganyan, paano daw po yung walk? Ito pa sinabi dyan, your rod and your staff. My rod and my staff. Di po ba? Saan ba yung rod? Pamalo. Tama ba yan? Yung rod po ay pamalo. Hindi ibig sabihin kapag ikay lumakad kay Kristo, lahat, everything, wala. May pamalo rin yan kapag inaayos ka ng Panginoon Diyos. Amen po ba doon? Talagang hayaan mo si Lord pumalo sa'yo kaysa naman iba pumalo sa'yo. Tama ba yon? Yung mga pagkakataon na talagang mga binabalikan mo para ayusin ang buhay mo, talagang pagpapalo yan, mahirap yan. But there is also the staff. What's the staff? It is to give you direction. There's a rod and there is a staff.
Ganyan po talaga ang buhay Kristiyano, mga kapatid. Pero sa buhay mo, kapatid, kung dumadaan ka diyan, ito po ang pamanhik sa atin, itong encouragement sa atin ni David, "They comfort me. The rod and the staff, they comfort me." Parang naging comfort zone na po niya. Yung siya po ay itinatama ng Diyos, 'di ba? Minsan tayo po ay napapagalitan, napagsasabihan, 'di ba? Pinamumulat ang ating pong mali. Kung ika'y Kristiyano, gusto mo itama ang buhay mo, okay lang 'yun. Maging comfort sa'yo. Buti nga may nagtatama sa'yo, tama ba 'yun? Buti nga may nagsasabi buti nga yung mga magulang mo sinasabihan ka, 'di ba? Itinatama ka itinatama ka ng simbahan. Mabuti nga, 'di po ba? Sana kapatid, 'pag ika'y tinatama, ito ay para naman umayos ang buhay mo, maging comfort zone mo 'yan. Minsan 'pag itinatama na, eto na, 'di ba, na born again, ito na tinatama, 'di ba? O ayusin mo na 'tong buhay mo, umaayaw, 'di ba? Umaayaw, maalis. 'Di ba? Walang nagbabago. Sana gawin mo ng comfort ito. Kasi si David, habang inaayos siya ng Panginoon Diyos, nagiging comfort niya. Kaya para sa akin, ang buhay, habang nakasama mo si Kristo, buhay ko ay R&R. 'Di ba? Sino ba mahilig sa R&R? December, may R&R kami. Pag summer, R&R, 'di ba? Pero hindi iniisip yung rest and recreation. Anong R&R? Read the Word of God. Read the Word of God. Kailangan babad ka sa salita ng Diyos para maiintindihan mo, ba't nangyayari sa akin to? Ba't ako napagsasabihan? Ba't ako dumadaan sa ganito? Basahin mo salita ng Diyos kasi ang Diyos itinatama talaga lahat yan. Huwag mong mag-skip. Ang buhay, hindi lahat yan bed of roses. Kita basahin mo, kapatid, pag itinatama ka ng Diyos, maaaring masakit, maaaring nagmamarka. Pero kapag sa salita ng Diyos, ibig sabihin nito, ininanavigate mo ang iyong buhay. Navigate, not just the word, navigate your life with Christ. Kung si Kristo nga, hinayaan niya sarili niya mapako, mamatay, 'di ba? Mailagay sa krus. Buti nga hindi mo na pagdadaanan 'yon. I-navigate mo kasi, kapatid. Hindi pa tapos si Lord sa iyo kung nahihirapan ka sa pagtatama, sa pag-aayos. Hindi pa tapos si Lord sa iyo. Bakit? Pagdating ng panahon, remember, may pangako ang Diyos. Aalisin ka niya sa paghihirap mo. Bibigyan ka niya ng kaginhawaan sa pangalan ng Panginoon. Amen po ba doon? Hallelujah. Read, navigate, and remember. R&R. Maging comfort natin. Kung sa negosyo, pumapalpak ang negosyo, inaayos ka kasi may gustong ayusin ng Panginoon, hayaan mo lang. Di mo ba? Hayaan mo lang. Hayaan mo lang, kapatid, na iangat ka muli ng Panginoon Diyos kasi ang Panginoon Diyos hindi naman niya natutulog. Alam niya pinagdadaanan mo. For as long as umaayos ka, tama ang ginagawa mo, kapatid, pagdating sa dulo, maitataas ng buhay mo ang pangalan ng Panginoon Diyos. Amen? Sige, palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah! And then what else? What else? Ano pa? Kaya po tayo, pagdating naman po sa simbahan, meron po tayong misyon. Opo, nina-navigate po natin ito. Ini-stretch po natin ang lahat po ng ginagawa natin. Mas maigi pa, naglilingkod tayo sa Diyos. 'Di ba? Mas maigi pa, ang ginagawa natin ay puro para sa Panginoon Diyos. Para hindi po tayo mawala, para hindi po tayo mawala ng gana, 'di ba? Hindi tayo manlupaypay. 2024, tayo po ay nakatapos ng 14 missions. Noong 2025, 15 missions po ang ating pong natapos. Ano po? And we want to stress, we want to navigate. Saan mo kami dadalhin, Lord? Kaya na namin ng 14, kaya na namin ng 15. Kaya this coming 2026, sa mga nag sponsor po ng mission, 2026, we are going to have 30 missions next year. Sa totoo lang, nakakalulang pumalakpak. Di mo ba? Di ba? Opo. Yung mga misyonero po dito, yung mga nag sponsor, bakit po? Because we want to see how God will bless the generous people kapag sila ay nagbibigay sa mga misyon. What we're doing is that we are reaching out the least, the lost, and the last. We are reaching the poorest, the remotest, and the farthest. Opo, alam ko po marami pong binibless dito. Ayoko pong alisin ng opportunity para sa ating lahat na magamit ng Panginoon Diyos. Magandang tayo po ay maging daluyan kesa tayo reservoir. Amen po ba yun? Mas magandang tayo maging daluyan kasi habang ini-empty mo ang laman ng buhay mo, kapatid, ang Panginoon Diyos walang sawa rin pupunuin ang kaban mo. Amen po ba yun? That's the Lord. Sige, palapakan natin ang Panginoon.